Kinestyon ngayon ng marami ang biglaang pagpanaw ng batikang aktres na si Jacqueline Jose matapos isinapubliko ang tunay na dahilan ng kanyang pagpanaw. Base sa investigasyon, may foul play raw na nangyari. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Nadurog ang puso ni Andy Aguinman ngayon matapos nitong malaman na pumanaw na ang kanyang pinakamamahal na ina na si Jacqueline Jose. Ito ay matapos kumpirmahin sa kanya ng matalik na kaibigan ni Jacqueline. Noong una raw hindi ito makapaniwala, ngunit nang makita ang mga larawan ng kanyang ina, ay humahagulhol na lamang umano ito at panay ng paghingi nito ng paumanhin sa kanyang namayapang ina. Ngayon mismo ay bumiyahe na ang aktres pauwi ng Maynila, kung saan kasalukuyan kasi itong nakatira na sa Siargao. Meron kasing lumabas na balita kung saan nadulas raw ang aktres sa banyo, kung saan ang kanyang ulo sa sahig, na sanhi ng kanyang bigla ang pagpanaw. Ang nakakalungkot lang ay wala na itong kasama sa kanyang bahay sa Quezon City dahil mag-isa na lamang itong naninirahan. Matagal na itong ginagawa ng aktres dahil ayaw nitong may kasama sa bahay. Ngunit ang ipinagtataka lamang ng marami ay hindi naman daw mahina pa ang aktres para agad itong madulas at agad na mawalan ng buhay. At sinabing may foul play raw na nangyari. Kaya't mas susing iniimbestigahan ngayon ng Quezon Police ang biglaang pagpanaw nito. Naisugod pa raw ito sa ospital dahil posible raw na nahimatay lamang ito. Ngunit kinumpirma na wala na itong buhay. Base sa kanilang investigasyon, ay hindi muna raw isa sa publiko ng PNP ang sanhi ng kanyang pagpanaw hanggat hindi pa umano malinaw kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanyang biglaang pamamaalam. Kung matatandaan, merong tampuhan si Andy noon at ang kanyang ina na si Jacqueline na halos 3 taon din silang hindi nagkausap at nagkasama. Tutol kasi raw si Jacqueline na manirahan sa Siargao ang kanyang anak dahil kinalimutan kasi ni Andy ang kanyang pag-aartista at ang kanyang magandang career sa Maynila para lamang umano sa isang lalaki. Gusto kasi ng kanyang ina na sundan nito ang kanyang yapak para na rin umano sa kanyang magandang kinabukasan. Ngunit matatandaan ring nagkabati at natanggap na ni Jacqueline ang simpleng buhay na nais ng kanyang anak na si Andy. Ngunit bago pa man pumanaw si Jacqueline Jose ay ibinahagi niya kung gaano kalungkot ang kanyang buhay. Pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Sabi mo nga, ikaw na lang yung mag-isa sa bahay. Nasa Siargao na si Andy at nagpaalam naman sa iyo yung isang pang anak para mag-aral naman sa US. Paano po yung communication niyo with your kids? Nalulungkot pa rin ako. Lalo yung bunso. Yung lalaki. Can't get... Paano po yung routine niyo everyday na nag-iisa lang kayo sa bahay, ang kasama niyo lang ay kasambahay? Tiis. Ganun ko kamahal ng mga anak ko. Nung time na tinanong ako bakit hindi ako magka-partner, naubusan na kasi ako ng time eh. Sabi ko, kung magkakaroon ako ng katuwang, tapos yung anak kong lalaki maiilang or mawawala ng lugar sa akin, hindi bali na lang. Mas pipiliin mo yun? Mas pipiliin ko na sila na lang. Ganun ko kamahal ng mga anak ko. Kaya mong isakripisyo yung sarili mong kaligayahan para sa... Kahit buhay ko, ibibigay ko. Pero sa pagkakataong ito, Miss J, hindi ka na talaga iniwan ng mga anak. Hindi Nagkataon naman. lang na gusto nila maging-independent. Oo, independent. At saka, I'm sure deep in their hearts, hinahanap rin nila ako. Nung natid ko si Andy sa hotel, sakali, iyak ako ng iyak. Kasi parang, kailan ko na naman kayo makikita. Passionate ka kasi sa Siargao. Yeah, but you know, my work is requiring so much of my time. Hanap ako, sabi ko na hanggang malakas tayo magtrabaho. Kasi baka dumating yung time, hindi na natin kaya. Lalo na kung nag-iisa ko, sino mag-aalaga sa akin? Baka hindi ako mag-iipon. Maalagaan ka ba ng ipon, Miss J? Di ba, iba pa rin, di ba, pag andyan ang presensya ng taong gusto mong makita at makasama? Oh, talaga. Nung na-hospital ako, sinabi ko sa inyo na mag-fine ako ng 2 days. Wala akong ginawa kundi umiyak. Kasi ganito pala ako. Ang hirap ng nag-iisa. Bakit gusto mo pa rin magtrabaho? Meron bang Sa mga anak ko. somehow, makalimutan mo maging malungkot? Well, nakakatanggal Dahil din namiss naman. mo yung... Oo. Malaking factor din yun na kapag Physical. nakalakin ako, I have my extended family with me na masaya. Kahit may ka-party, utility, kahit sino. Extended family yan, mga pamilya yan. Nakakalimot ka, nalilibang ka. At nauubos yung panahon kasi 2 years pa yung anak ko. 22, 23, 23 tapos siya. Kaya ang takot ko yung baka hindi na umuwi. Yung anak mo si Gwen, then may girlfriend mo. Oo. Pero nauuso ngayon, Miss Jane, yung may mental health issue. Yun na nga. Si Miss Jane ba ay dinapuan na rin? Oo. Really? Yes. Ano? Alam mo, umiiyak ka na walang dahilan. Anxiety, depression. Grabe. Bakit umiiyak ng walang dahilan? Kasi minsan hindi mo naman sila naiisip. Bigla na tutuloy luha mo. Tapos,
you're depressed. You just don't know. Kaya ka sa kama. Nung pagdating ko, kailangan may dahilan yun kasi papunta pa lang doon, umiiyak na ako, nakamask lang ako, nila nakikita eh. Pagbaba, nakap ko, iyak ako na iyak. No sound. Pagsakay ko sa kotse hanggang pagbalik ko ng bahay, it was so low. So, understandable, alis sila, hindi sila alam kung kailan makikita ulit. At meron mga insidente na wala naman reason. Bakit ka? Malungkot. And at the same time, meron din kayong masyado ba kayo mapag-isip? Yung Yes! dami-dami laman ng isip. Oo! Kahit gusto magpahinga ng utak niyo, pero Yes! hindi pa rin kaya. Ayaw. Na-insomnia rin ako. Ano talaga? Oo. Ang dami-dami pumapasok sa isipan ko. At ma-worry ako na tao. Pag hindi lang nag-text yung bunso ko, ano kaya nangyari? Mamaya, may napaaway or what? Oo. Kahit hindi mo i-entertain, papasok at papasok. Kahit kila Andy. Ano na lang ang dasal ni Miss Jane? Ang panalangin ko ay huwag magkasakit ng mga anak ko. At apo, lagi silang gabayan ng ama na huwag panghinaan ng loob. Maraming mga problema ngayon, mga mental issue na yan. Natatakot ako na baka mamaya dapuan yung bunso ko. Or anyone is afraid of that. Even Andy is afraid of that. Kasi that is beyond our control eh. Ito hindi kasalanan ng lahat yan. Yung social media. Kung may advantage yan, mas maraming disadvantage yan. Kasi yan ang nagko-conduct ng brain natin eh. Pag hinayaan natin sila to go into your mind, kasi sila yung mananalo, mali na, tama pa rin eh. Hindi tayo pwede makipag-compete sa social media. Kaya kawawa yung mga bata. Kaya ang panalangin ko ay huwag magkasakit ang mga anak ko at maging maligaya. Magbuhay ng normal.